Deliberad na po tayo. Okay. Ay, ako. Yan na, Yan, nasa nandito. labas nga. Ang galing mo. Yes, oo nga. Ted, good morning. Yan. Ay, sorry, hindi kami inabisuhan na na kagigising mo lang. Oo. Tumabi lang ako eh. Baka mahuli ko. Okay. Oo. Sige, sorry, Brad Sorry Jeff. po, Pastor. Kanina pa pala si Pastor. Si Tatay Totoy daw nilagnat kasi nga nabinat. Ay, Tatay Totoy, pagaling po kayo, tatay. get Ha? well Pagaling soon, po Tatay kayo. Totoy. Pagaling po kayo, tatay. Magaling. Oo. Dalawin natin niya si Tatay Totoy. Okay. Sige, so Brad, go ahead. Yes, okay lang naman Ted. Safe naman tong natabihan natin. Meron lang tayong appointment ngayong umaga sa dental lang. So, nakikinig muna yung kaibigan ko sa Pampanga, LA at Yet Laos. Thank you so much for tuning in. Yung mga Laos group nating tropa dyan. And of course, yung dentista ni Grace, nakikinig din si Dr. Maan Escueta. Well, Ted, nasa series tayo ng parenting. Okay? Maganda rin sinabi ni Attorney Stephen kanina eh. Hindi ko lang ma-connect. Sabi niya, si Cristo, the truth, the way, the truth, and the life. Tapos hindi na niya sinundan. Hindi ko alam kung ba't niya nasingit, pero sana nakapagtanong ako eh. Kaya lang hindi ako tinanong ni Chacha eh. So ano connection nung sinabi niyang verse na yon na si Jesus ang daan, okay? He's the way, the truth, and the life. Kala ko naman sususugan pa niya. But nevertheless, sabi mo kay Attorney Stephen, makinig lagi ng Daily Brad ng next time magamit niya ang Bible verse, ma-explain niyang mabuti kung ano ibig sabihin na kinote niya yung Bible verse. Anyway, change topic na tayo. Bakit po parenting? Kasi nga po, ang mga anak ay regalo sa atin. Ang mga bata po ay, ano sa atin to, it's a trust. Ibig sabihin ng trust, katiwala lang, pinagkatiwala lang sa atin at may responsibilidad po tayo. At sabi natin, in the past few days, bilang magulang, it carries a huge responsibility kasi minomolde natin sila kung ano kakalabasan yan, okay, nasa atin pong mga magulang. We're gonna do our part, but ultimately, si Lord po, bibiyayaan din tayo ng wisdom. Sabi po sa Colosas 3:21, mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng mga anak nyo para hindi sila panghinaan ng loob. Sa English po yan, sabi, do not embitter your children or they will become discouraged. Yes, we have a responsibility, mga magulang, na palakin po sila according to the ways of the Lord, pero hindi po siya licensed to bully our children. As a pastor po for almost 20 years, may mga magulang po ako nakita na they think na meron silang absolute authority sa anak nila to the point na talagang binubuli ba? Pag sinabi binubuli, yung by force, gini-guilt trip, di ba? Iba-ibang pamamaraan para ayusin yung anak. So, may mga mali pong pamamaraan naman po para palaki ng anak. Hindi po tayo binigyan ng lisensya ng Diyos para gamitan ng dahas, di ba? Or minsan ginagamitan natin ng mga masasamang salita dahil yung upbringing din natin, puro tayo trauma sa ating mga magulang or lolo't lola na ipapasa natin sa mga anak natin. Now, on the other side naman siya, hindi rin naman pwedeng spoiled brat na lahat ng gusto ng anak mo, bibigay mo. Kasi both extreme yan. Pagka high yung love, mababa yung law o yung batas, sobrang ano yan, spoiled brat yan, puro love. Sige anak, umabsent ka, kunyari na lang may sakit ka. Yung kabila naman, masyado mataas yung law, konti lang yung love, authoritative type of parent naman yan. Yung kanina, permissive, ito authoritative. Both extreme po, masama ang kakalabasan ng mga anak natin. Dapat po, nasa gitna tayo. Loving and firm. Anak, mali yan. Hindi dapat ginagawa yan. Anak, ito dapat. Huwag ka mananakit ng kalaro. Anak, si Yaya, hindi yan. Tao yan, anak. Hindi yan ganyan tinitreat. So may manner po in saying the truth in a firm way and in a loving way. So again, gusto ko lang po encourage lahat ng mga magulang. Wala na po magdadala ng matinding pighati sa atin kundi makita yung mga anak natin na maging wayward or alam mo yon, mga anak na walang kinalakhan, walang pinagkatandaan. At wala rin naman magbibigay ng greater joy sa ating mga magulang pag yung mga anak natin ay lumakad po sa tamang landas dahil yun ang pinakamalaking joy sa ating mga magulang. Kaya po again, gusto ko encourage mga magulang. Sabi sa Colosas 3:21, mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng mga anak nyo para hindi sila paghinaan ng loob. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa aming role and responsibility bilang magulang
to raise godly children. At sabi mo nga, Lord, the way mo kami minahal, ganun din namin mahalin ang mga anak namin. Compassionate way, loving way, merciful way, gracious way. At Lord, kung mali, dapat din i-address. Because ikaw, Lord, hindi ka nagko-condemn, hindi ka rin nagko-condone. Hindi mo kinokondena at hindi mo naman din kinokondone yung mga maling gawa. Let us be loving and firm. Ang batayan namin ay ang salita mo at ipamuhay namin ang mga salita mo upang makita rin sa amin na aming mga anak. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Panginoon, muli sa magandang aral po na aming napakinggan today. Mula kay Brad Jeff, Lord, patawad po kung kami nalabag sa binabanggit po ni Brad Jeff ngayon na dapat po'y gawin namin bilang mga magulang. At kami po'y nananalangin din sa lahat po ng mga anak na maging mapag-unawa po sa kanilang mga magulang. Mahal na Panginoon, alagaan po ninyo ang lahat ngayon ng mga magulang na patuloy pong nagpapagal para po sa pagsusulong sa magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Salamat, Brad, muli sa magandang aral na ito. Thank you so much. Ito yung ating pangalabit, no? Ganda. Opo, pangalabit po ito sa ating lahat. At ito po inaabangan ni Susan Maglian araw-araw at maging ni Mama Del Macarandan. Opo, araw-araw din po ito ang inaabangan na segment at ni Ma'am Aida Chua. Good morning po sa inyo. Thank you very much. Aida. Okay, Brad Jeff? Yes, Batet. Kami ni Mrs. ay aalis na. Maraming salamat sa inyong... Sorry Hello, Ate Grace. Matagal pa. Ayan, nahihiya siya. Mamaya pa, 9 o'clock pa ang aming appointment. Malapit na ako sa dental. Okay. Oo. Pero nag-enjoy ka naman sa kadaldalan ni Chacha. Wala naman. Lahat ng klaseng lawyer natutunan ko na kay Chacha. Hindi, tayo'y nakikinig lang naman eh. Ayun, ngayon at least alam na natin. Attorney De Arreglo, Attorney De Mesa, Attorney Sorbetero, De Batingao, De Campanilla. De Campanilla, yun. Oo, De Campanilla. Oo. Anong pinaka-paborito nyo? Aha. Ang pinaka-paborito ko yung, alam mo, kuha siya ng bar exam. Sa bawat kasi wala naman limit eh. Yes. Review ka lang, no? Dati-dati may limit. Kuha ng bar exam. Alright? Oo. And then sa kakakuha mo ng bar exam, finally, nakapasa ka na. Yes. Ano ang tawag doon? Eh di prosigido. Diba? Hindi, Attorney de Prosigido. Hindi. Attorney at last. Benta. Hindi ko naisip yun, ha? Ang lakas ng tawa ni Pastor sa attorney at last. Kuha ng bar exam, bagsak ka ng bagsak. Oo. Kaya kung may attorney di Sorbitero, di Batingao, di Campanilla, di Mesa, di Arreglo, kuha ng bar exam, lagi kang bumabagsak. Nung pang-10 na nakapasa ka. Anong tawag nga sa'yo? Attorney at last. Yun. Yan ang paborito mo. Doon ako sa attorney for free. So, attorney sa wakas. Okay. Totoo naman. Hindi namin na-anticipate yung joke mong yun, ha? Pang biyernes na talaga yung joke mong yan. Pero sige, Pastor, ikaw ay palalayain na namin nang ikaw ay makapag-appointment na sa iyong dentista. Maraming salamat, Brad Ted. Attorney at last. Hindi makamove on si Pastor sa joke na yun. Okay. Ito po your daily, Brad. Your daily dose of inspiration. God bless. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.